Hindi magpapakinahon ng Overseas Filipino Workers o OFW sa gitna ng hindi makatarungang pagtrato ng Administrasyong Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapang na tinutulan ng Grupong Maisog Croatia ang panawagan ng Malacanang na maging mahinahon daw sila kasabay ng banta nilang Zero Remittance Week bilang mariing protesta. Si Jason Rubrico sa report. Ayon sa Malacanang, dapat umanong maging mahinaon ang mga OFW sa gitna ng panawagan nilang Zero Remittance Week bilang protesta sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinatutupad lamang ng gobyerno ang batas sa kaso ni Duterte. Dagdag pa niya, hindi lang daw ang gobyerno ang maapektuhan ng isang linggong paghinto ng padala, kundi pati ang mga pamilya ng mga OFW. Ngunit hindi pinalampas ng Maisog Croatia ang pahayag na ito. Mariin nilang kinondena ang anilay hindi patas na pagtrato kay Duterte. With all due respect, Ma'am Castro, hindi po pwedeng sabihin ganon na dapat mahinahon dahil unang-una nakikita namin kung ano yung pagtrato ng ating pamahalaan kay Tatay Digong. Kitang-kita po namin sa video kung paano puwersahang pinaalis sa bansang Pilipinas ang ating mahal na Pangulo. At hindi nyo kami masisisi kung ganito ang nararamdaman namin para sa ating mahal na Pangulo. Pinunari ng Maisog Croatia ang pahayag ng Malacanang na sumusunod lamang umano ito sa batas. Tama po kayo, meron pa tayong batas na sinusunod. But hindi po ba nararapat na doon lilitisin ang kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas, doon sa bansa natin? Tama po ba? Tama din po ba na ipadala natin or isurrender natin si Tatay Digong sa mga banyaga when in fact we are not anymore a member of the International Criminal Court? I am not a lawyer, pero I can read and understand po. Dagdag pa ni Erwin, buo ang loob ng kanilang grupo sa pagsisimula ng Zero Remittance Week. Handa raw silang magtiis para kay Duterte. Ma'am Castro, huwag niyo pong alalahanin ang aming mga pamilya kung magugutom sila or ano paman ang mararanasan nila. Nag-uusap-usap na po kami na sa ganitong pitsa from March 28 to April 4, hindi kami magpapadala sa inyo. So alam na po nila ang gagawin at handa po kaming magtiis para sa aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang isang linggong pagtigil sa pagpapadala ng remittances ay isang matapang at matinding pahayag ng mga OFW laban sa Administrasyong Marcos. Isang sigaw ng pagkakaisa upang ipinawagan ang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Magsisimula ang kilos protesta sa mismong ika-80 kaarawan ni Duterte sa March 28, 2025. Isang makasaysayang hakbang na sumasalamin sa matinding pagtutol at pagkondena sa kanyang pagkakakulong sa International Criminal Court. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.